Isang usapin ng kabobohan yung kaninang ipinakikita ko. Oh. Oh, ayan ha. Oh, ito yung balitang ipinakikita ko kanina, Diyos mio. Oh, nung nakaraan, kung matatandaan ninyo, si Erwin Tulfo, yabang-yabang. Sabi ni Erwin Tulfo, puta yan mga China, paalisin yung mga China na if you don't like our country, if you don't like how democracy works in our country, you are free to leave. Pucha, binigay sa kanya yung Committee on Foreign Relations or Foreign Affairs or whatever. Dating kay Aimee yun, ibinigay sa kanya. Now, naiintindihan nyo kung bakit si Aimee ayaw niya nung ginagawa ni Tariela sa China because si Aimee yung Committee on Foreign Relations eh. So nakikipag-usap siya sa iba-ibang mga bansa eh. Tapos ginagawa ito nung si Tariela, putang ina niya ng pangit-pangit na tao, tapos pinapapangit yung picture ng leader ng ibang bansa. So nagsalita ito si Erwin Tulfo, inaaway ang China, tapos ngayon biglang nagbago. Sinasabi niya na yung mga kasamahan niya sana maghinay-hinay sa pagtira sa China. Gago, putang ina mo, ikaw ang pasimuno niyan eh. Kayo ang pasimuno, bendalo, natatandaan nyo ng bendalo. Ganun siya, tapos biglang nag-sorry siya na ano lang daw siya. Very passionate daw kasi siya. Ay ngayon, ganun na naman, sigaw-sigaw, China, umalis kayo dito, persona non grata, putangin nang yan. Persona non grata mo yung China, putyanan mo sabi nung Chinese ambassador, talaga? Okay lang, putangin na nyo, isasara namin yung opisina namin dyan, tingnan ko nga lang. So ang yabang-yabang natin, ang yabang-yabang ni Tulfo sa China, tapos ngayon biglang maghinay. Wala talagang prinsipyo, puta napakasinungaling talaga nitong mga Tulfo na to eh. Sarili nilang isinuka kinakain nila eh. Ewan ko kasi ba't binoto nyo to? Putang ina niyan, walang sariling paninindigan ito eh. Dating maka Duterte, tapos ngayon kagalit na sa mga Duterte. Tapos kapag bumalik na naman ng mga Duterte, aso na naman ng mga Duterte yan. Putang inang yan. Usapang Department of Foreign Affairs kay Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na bawasan ang mga banat ng mga senador laban sa China. Tarantado, di ba? Bawasan daw ang banat ng mga senador laban sa China. Gago, ikaw ang pasimuno niyan. Ikaw ang pinuno ng mga tarantadong panay ang bulyaw sa China. Tapos ngayon, nung inilagay ka na sa posisyon na kailangan mo na silang maging makausap, utang nagpakabait ka na. Wala talagang mga prinsipyo. Basta Tulfo, walang prinsipyo. Basta Tulfo, maingay lang. Megaphone. Oo, megaphone syndrome. Mahilig lang, malalakas lang ang boses, pero walang mga utak. Sabi nga nila, yung latang maingay, walang laman. Ganyan si Erwin Tulfo, walang bayag, walang prinsipyo, puta, walang isang salita. Paano magiging yan? Paano magsisilbi yan sa bayang Pilipinas? Ang loyalty niyan, wala. Sa Detalye Live, mula sa Maynila, may express report si Camille Samonte. Camille, bakit may ganyang pakiusap ang DFA at may tugon na ba si Senator Tulfo? Ruth, kakausapin daw ni Senator Erwin Tulfo ang mga kapwa-senador para nga i-tone down o bawasan ang anyay personal attacks laban sa ilang opisyal ng China. Naapektuhan daw kasi nito ang kasalukuyang negosasyon ng Pilipinas at China sa Sana noon, bago ka nagyayak-yak sa privilege speech mong ulul ka, sana inisip mo yan. Utang ina mo ka kasi. Napakahilig nyo kasing makialam sa issue ng hindi nyo naman alam eh. O tingnan mo, inilagay mo siya dyan sa Committee on Foreign Affairs, Foreign Relations. Anong nangyari? O naalaman niya ngayon na may mga negosasyon pala. Tang-ina niyan. O di ngayon, siya yung ang ingay-ingay, siya yung nagpapalaya sa China. Ngayon, siya yung nakikiusap na mag-tone down. Gago, kausapin mo sarili mo. Sampalin mo sarili mo, iumpog mo sa dingding dahil putang ina, ikaw ang kauna-unahang nagsalita ng ganyan. buo ng Code of Conduct o COC sa South China Sea. Yan ang isa sa mga napag-usapan ni Senator Tulfo at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa kanilang pulong ngayong araw. Si Tulfo ang bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon kay Tulfo, nakiusap ang DFA na bawasan ang banatan at sagutan ng mga senador laban sa China dahil nauuwi na raw ito. Alam mo kasi talaga wala silang group chat eh. O di ba? Salita silang salita. Persona non grata, persona non grata. Puta, pinagtawanan sila ng China. Gago, sinantanginan nyo. Sino gusto bang tumira rito? Kaya lang naman ako nandito dahil trabaho. Paalisin nyo ako dito, ililipat lang naman ako sa ibang posisyon. Engot ba kayo? Tatakutin nyo pa kami? Putang ina, mas kailangan nyo kami kaysa sa kailangan namin kayo. Loko-loko ka? Tinan mo, nung nalaman niya, tangin na yan, biglang bumait si tanga. Sabi pa ni Bongbong, di ba? Sabi ni Bongbong, hindi pwede yun. Hindi ko i-approve yun yung persona non grata. Di napahiya siya. Ang ingay-ingay nila, tapos putang ina si Bongbong, ayaw pala dun sa mga pinaggagawa nila. Dito mo malalaman talaga si Bongbong walang kontrol eh. Mga aso niya na yan, hindi niya itali ng maayos eh.
personal na pag-atake. Kakausapin daw ni Tulfo sina Senator Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan maging ang National Security Council para maipaliwanag ang epekto nito sa negosasyon ng COC. Naiintindahan daw ni Tulfo ang posisyon ng DFA dahil maaring maantala pa ang COC na makakatulong sana para maibsan ang tensyon sa South China Sea. Narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Hindi naman natin pwedeng itikom ang bibig natin at sabihin natin tama na, di ba, pag sinabi sa atin. Di hayaan din ho natin sila sabihin lang, sa amin yan. Mga personal na lang siguro. Pero still, we are going to review that. Minsan personal na. Hindi na talaga yung issue-based, yung mga Ina mo. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin yan? Hindi, dalawa ba yung Tulfo? Para si BBM din, maraming BBM. Siya yung nagsasalitang Tulfo nung nakaraan, sumisigaw, halos bumubula yung bibig niyan sa Senado. Hindi ikaw yun. Tangina to mga to, may mga split personality ang puta, schizophrenic yata mga hayop na ito. statements. Tangina niyan. Puros tarantado Puros mga tarantado. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga ahensya ng gobyerno. Oo, na talaga namang namamayagpag dito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap